Hello guys! So, nung nakita ko yung meme na ito doon sa Cactus and Succulent Bargain na group, natatawa talaga ako. Mas lalo yung mga comment. Um, Sabi kasi, the rare you bought before is now the price of the common. Tapos yung face na parang hihimatayin, my God. So, yung mga common dito is meron nag-comment ng yung mga variegated pa na gymno dati, hahaha, kaiyak presyuhan ngayon pasok na sa banga ang budget, hahaha. Basta yung mga Astrovar ko dati mahina na ang 1K, isa ngayon kompat na lang for 300. Ito rin isa sa mga mahal na nabili ko noon, variegated turtle, 500, mga 4 sanga lang nakalagay sa maliit na pot. Ngayon lagi ko tinatapon yung iba dahil ang bilis na kakalat. Tapos meron pang mga comment na nga LB 2178 noon 1.5 to 2.5 single spine, sinlaki ng piso kapag madami pang ribs, dagdag presyo. Ngayon 100 pesos na lang yung malalaki. Pwede na ikalso sa truck, wala pang may gusto. And then, grabe yung golden barrel dati, libo-libo ang price. Ngayon, 250 na lang. Tapos marami din nagko-comment na swerte yung mga collector ngayon kasi mura na. Pero ako noon ang naganto ko since nag-start ako na mahilig sa halaman nung pandemic. You know, nakikioso. Pandemic plant parent. Dun din nag-start katulad ng iba. Pero ang nakuhaan ko naman dito is yung mga succulents kasi parang ang nagustuhan ko talaga is yung mga yun. Hindi ko pa masyado gusto yung mga cactus noon. Pero yung mga imported guy na succulents, doon naman ako nadali. Kasi ang mamahal nila, my goodness, hindi ko na nga mahanap kung sino yung mga mamahal na nabili ko noon. Feeling ko patay na din eh. Marami din akong nabili noon kay Succulent Katarman nung hindi pa siya scammer. Or hindi naman scammer kasi isa din ako doon sa mga biktima eh. Hindi napadala yung last na order. Anyway, noon is mahal yung ano tawag doon, yung mga sakis. Pati yung mga Benguet propagation na nakikiagaw pa ako sa live selling. My God, regular size 250 ngayon. Ngayon 50 pesos na. Kaya, hi! Ganun talaga pag no? Huwag tayo masyadong ma-excite na bumili ng plants. Hintayin natin na i-propagate mo na nila. Medyo dumami-dami before tayo bumili para hindi tayo matulad nung meme na hihimatayin na sa presyo. Hindi gaya nung first siguro inisip mo, bibili ka ng mahal na plant, ipopropagate mo para ibili mo din or ibenta. Magkakaroon ka ng profit. Pero actually, bumababa ang price nila habang tumatagal. Ang feeling ko lang na hindi bumababa yung price is mga rare na agave, yung white rhino. Tagal-tagal na hindi pa rin, sabagay, wala naman masyado kasing nag-breed or nagpo-propagate noon kaya medyo mahal pa rin. Pero yung variegated na Victoria Reginae, noon is mahal-mahal din nung nabili ko eh. Kasi mga first love ko talaga is succulents, din mga agave. Bumili ako ng mga 1,000 plus yata. Basta sakit-sakit sa bulsa para sa akin yun actually. Pero binili ko kasi maganda. Tapos ngayon, hindi na siya variegated. My God, I don't know why. Pero cheaper na din ngayon yung variegated na Victoria Reginae. Kaya so sad naman ako doon. Pero di bali, kaganda naman sila hopefully. And then share ko pala. Hindi lahat ng aking binili na mga imported na sakis ay nabuhay. Karamihan actually sila is deads na ngayon. Deads. Ayaw nilang mag-survive sa akin. Oh my God. Pero ang alam ko, hindi lang naman ako ang ganun. Tapos, bakit kaya bumibili ako ng mga imported meron naman yung propagated sa Benguet. Tapos pag makukuha ko pa maganda, hindi kagaya nung mga imported na ang ganda-ganda sa picture pero pag pumunta na sa atin kamay, very etiolated na, parang mamamatay na. Ay, nabubudol talaga ako sa picture din. Ang alam ko, hindi lang ako, pati kayo, kaya,